Get in. He opened his car's door for me. It was the first time I heard Harry say something so manly, so sexy. Nag-hallucinate na ba ako? Damn that Dom. Kakalmutin kong pagmumukha ng gagong yun. Mabilis siyang umikot at pinandar ang kotse niya. Nagdedeliryo na ako pero hindi ko nakaligtaan na naka-Mercedes-Benz kami. Hindi nga ako nagkamali na mukhang may kaya si Harry. Sa aura pa lang niya aakalain mo na agad na hindi siya basta-basta. Ilang minuto pa lang mula nang umalis kami sa bar, hindi na ako mapakali. Init na ako. Damn! Tingin ako ng tingin sa braso ni Harry na nagda-drive. Pagkatapos napapakagat-labi ako. Braso pa lang yun ha? Nagpaypay ako gamit ang kamay ko. Okay ka lang ba, Bella? Nakatodo na ang aircon. His tone was flat pero halata ang concern. Palingon-lingon siya sa akin at sa daan. Mainit kasi, sabi ko. I tried to stop moving pero I really felt some discomfort. Hindi na siya sumagot. Nag-drive lamang siya. I tried to be still again pero shit, bahala na. Inubad ko ang puting blazers ko na napapatungan ang pink spaghetti strap dress ko. Nilingon ako ni Harry. Bella, what are you doing? Tinted naman tong kotse mo, di ba? I cannot take this anymore. Ang init-init. Iritadong sabi ko pa. Dinig ko ang pagsinghap niya. Saan ba kita po pwedeng ihatid? New Manila. Pasensya ka na, baka mapalayo ka pa. Hindi ko alam kung bakit sobrang kapal ng mukha ko para sabihin yon. What the hell was happening ba kasi? I groaned. Nakatapat na sa akin ang aircon pero ang init pa rin at uhaw na ako. May tubig ba dito somewhere? Tanong ko pa. Sorry, wala eh. Mahinang usal ni Harry. He sounded apologetic though. Mariin kong pinikit ang mga mata ko. Nang dumilat ako'y parang kuminang ang pangalan ng hotel na nakita kong madaraanan namin. Harry, ibaba mo na lang ako sa tapat ng hotel na yan. Paos na sabi ko. Hindi ko na kaya't baka maghubad na nga lang akong bigla sa harap ni Harry. Although wala nang hiya sa katawan ko ngayon, nilalabanan ko pa rin. What? Why? Ihahatid na lamang kita. Gulat na tanong pa niya. Binagalan niya pa ang pagmamaneho. Imbes ay napasigaw ako at napamura. Para ako nasa steamer sa init. Okay, maybe I was a little bit exaggerating, pero kakaiba talaga yung init na nararamdaman ko. I could feel my own skin burning. Pati mga pisngi ko ang init. What's happening? Tanong niya pa. Hindi ako sumagot. Mariin akong pumikit at nag-concentrate. Before I knew it, tumigil na ang kotse. Pagmulat ko ng mga mata ko, nakalabas na ng kotse si Harry. Nakita kong iniabot niya sa valet ang susi ng kotse at pinagbuksan niya ako ng pinto. Inabot niya ang kamay ko at hinila ako palabas. Kinuha niya sa akin ang blazer at ang bag ko. Inakbayan niya ako at inakay papasok. Napapikit ako sa sarap nang dumampi ang balat niya sa balat ko. Shit! Ang bango-bango niya pa. Siniksik ko ang sarili ko kay Harry. Kukunin ko na sana ang bag ko para kunin ang card ko pambayad. Pero hindi. Kami dumaan sa front desk. Imbes ay may babae pang sumalubong sa amin. Good evening, Mr. Agoncillo. Bati ng babae. Tumango lang si Harry. Pagkatapos dumiretso na kami sa elevator. Wala nang hiya-hiya. Pinulupot ko ang aking mga kamay sa kanyang bewang. I heard him cleared his throat. Hindi ko na alam kung anong floor na ba kami. Napansin ko na lang na may inilabas siyang keycard at pumasok kami sa isang kwarto. The moment na nakapasok kami, humiwalay ako kay Harry. Hinawakan ko ang dulo ng damit ko at hinubad yon. I saw the horror on Harry's handsome face. Bella? Lumapit ako sa kanya at itinulak siya hanggang sa mapahiga siya sa sofa. I'm sorry. This is not me. I need you, okay? Pumababaw ako sa kanya with just my undies on. Human contact. That was, I think I needed. Nawawala na talaga ako sa sarili ko. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Harry. Umiiwas siyang mapatingin sa akin, kaya nakafocus lang siya sa mukha ko. Nakita ko rin ang paggalaw ng Adam's apple niya. I sat on his groin. I heard him groan. Napapikit siya ng mariin. Sorry, Harry ah. Para akong tanga na nagsusorry, pero hinuhubad ko na yung polo niya. He just opened his eyes. Namumungay ang mga iyon, pero dahan-dahan niya akong inaalis sa ibabaw niya. Tumayo siya mula sa may sofa.
This is not right. Parang hirap nang sabi niya. Tumayo ako. God, I felt like a slut but there was a need of inside me. I wanted Harry. The thought of him pumping on top of me made me feel wet. Ano to? Bakit ba ganito ako mag-isip? Capital V pa ako sa lagay na ito, ha? I hugged him from behind. Idinikit ang dibdib ko sa likod niya. Pagkatapos, bumaba ang kamay ko sa pagitan ng kanyang mga hita. Pero umiwas na naman si Harry at tumarap sa akin. Please, don't make me do this. Magbihis ka na, Bella, please. His breathing was uneven at kita ko pang nakatingin siya sa dibdib ko. I immediately got to the hook of my bra at tinanggal iyon. Pagkatapos, lumapit ako sa kanya. Mabilis kong kinuha ang kamay niya at inilagay iyon doon. Marahan akong napamura nang maramdaman ko ang kakaibang hatid niyon. Pero umiwas na naman si Harry. Pulang-pula na siya at pilit pa rin niyang umiiwas ng tingin niya sa akin. Napamura pa ako. Harry, bakla ka ba? Inis na sabi ko pa at parang siya pa may kasalanan dahil para na akong sasabog sa pagnanasa. Kanina ko pa tanggap sa elevator na ngayon ako madedevi. Kung ano man ang pinainom sa akin ng gagong dom na yon, sigurado ko pa rin bumigay ako sa kanya. At hindi bali nang sa isang tuko na lang ibigay ang V ko, kesa naman sa manyak na yon, no? Magaan ang loob ko kahit papaano kay Harry, pero inuubos niyang pasensya ko para patulan ako. Shit naman talaga. Bella, ano ka ba? Parang batang sabi na niya. Inila ko pa ang kamay niya. Hindi niya napaghandaan yon, kaya hindi siya nakaiwas at nahila ko siya hanggang sa mapahiga na naman siya sa may sofa. Hindi ko na siya binigyan pa ng oras na makatayo, no? I sat on his groin again. Gusto kong matawa sa nakikita kong takot sa mga mata ni Harry. For God's sake, Harry, do I still have to rape you? Kalalaki mong tao, may tattoo ka pa tapos, come on. Oh gosh, I felt like a slut, pero it felt so right. Inila ko pataas ang polo niya. Tinanggal ang suot niyang salamin. Pagkatapos ng mahubad na, I ground my hips at napangisi ako na marinig kong napaungol siya kasabay ng pagtusok ng sandata niya sa akin. I never thought it felt this good, pero kahit na, knowing na pinagplanuhan ako ni Dom, the more na hindi niya ako deserve, hayop siya. I lowered myself at sinimulang halikan si Harry sa kanyang leeg. He smelled so damn good. Nagulat na lamang ako na hindi niya na ako pinipigilan. Sa halip, siya ay umayos ng tayo at tinala niya ako sa kama. Isang king-size bed, para kung isang mamahaling kristal na inilapag niya doon. Sinundan ko lamang siya ng tingin. I was right when I thought na may abs siya kanina pa lamang sa bar. His tattoo was a tribal design na mula sa left wrist niya hanggang sa kaliwang dibdib niya. Pagkatapos meron pang unfamiliar letter sa kanyang right rib cage. Nawala doon ang atensyon ko na makita ko. Inaalis na ni Harry ang kanyang pantalon. I got up at lumapit sa kanya. Tinanggal ko ang kamay niya at ako na ang nagtuloy noon. You have no idea what we're gonna do. Parang paos pa na sabi niya. Tiningala ko siya. His face was pure lust and desire. May idea ko, no? Bilisan natin at init na talaga ako. Nakangusong sabi ko pero hindi ko tinigil ang pagbubukas sa pants niya. Tumayo na ako nang tuluyang maalis iyon. Nagulat ako nang hapitin niya pa ako at biglang halikan. Ramdam ko rin ang isang kamay niya na humahaplos sa katawan ko. Ang gwapo-gwapo ng lalaking ito. Ang ganda pa ng katawan. You are so beautiful. He positioned himself in between my naked legs. He caressed my face using the back of his left hand at pasuyo kong tinignan. Harry, sorry. Shh! He hushed me with his point finger. Then, he pressed his throbbing manhood into my naked glory. Oh shit, Harry! Napahiyaw ako. Funny how I felt so hot a while ago. It turned out equal body heat lang palang kailangan ko, and I shuddered at every contact. Napapalunok na lamang ako, tumititig na lamang sa kisame. Bahala na talaga. Nagdidelirio na ako sa nararamdaman ko. Mahigpit ang pagkakakapit ko sa bedsheet ng kama. Harry! I called him. Wala akong ibang masabi. His kisses went low at oh no ako nang nando na siya sa baba. Kung tamang iniisip ko na gagawin niya, nakakahiya. Wait! Sabi ko.
Inangat ni Ari ang kanyang ulo mula sa aking puson. What? Wag dyan. Nahihiyang sabi ko. Umiwas ako ng tingin. Maya-maya I heard him chuckle. Relax and let me just do this. Nagsalubong ang mga tingin namin while his kisses went low. His tongue really did wonders to me. Harry, I have to tell you something, sabi ko. It can wait, honey. I wanna be inside you, now. Mukhang concentrated talaga siya sa ginagawa. Kasabay ng kanyang biglang paggalaw yung pagsigaw ko ng, Birin pa ako. Silence engulfed us. Ramdam na ramdam ko. Ang hapdi niyon. What? Napamura siya. Bakit hindi mo? Sinasabi ko na nga kanina eh. Masyado ka kasing excited. Naiiyak na sabi ko pa. Bigla na lang niya ako niyakap. Shh, sorry. It will be over soon. Gulat pa rin sabi niya. Para akong batang umiiyak. He caressed my face and gave me more small kisses hanggang sa mag-subside na ang hapde at sakit. Are you okay? Alright. I will move. Paalam niya. Ramdam ko ang pag-iingat sa bawat galaw niya. Nanggigigil ako kapag naalala kong ginawa ni Dom. But Harry had a good way of making me forget about that bastard. Kapwa kami hinihingal pagkatapos, umiikot pa rin ang mundo ko. Ibinagsak ni Harry ang sarili niya sa tabi ko. We were both lying flat. Ramdam ko ang init ng ilabas niya sa tiyan ko. God, that was so good. Hirap pa rin sabi niya. Hindi ako makapagsalita. Hindi na ako V. Oh God. Nakatingin lamang ako sa kisame. Ramdam ko tumingin sa akin si Harry. Bella? Ipinigit ko ang aking mga mata. Pagod ako. At nahihiya. What had I done? Ramdam ko pa rin ang init ng katawan ko. He chuckled. I know. Naramdaman ko pang gumalaw ang kama. Tumayo yata siya. I felt something on my stomach. I opened my eyes and saw him holding a tissue. Let me clean you up first. Nakangiting pinunasan niya ang tiyan ko. Hindi ko alam kung bakit kinilig ako sa sinabi at ginawa ni Harry. Sa mga napapanood ko, never pa ako nakapanood na tinulungan ng lalaki ang babae na magbihis ulit. Pagkatapos, but this? Ipinikit ko na lamang aking mga mata. I heard him switch the lights off and felt the bed move. Hindi na ako nagreklamo nang maramdaman ko na niyakap niya ako. My initial reaction na magising at makita ko ang mukha ng isang lalaking tulog habang nakayakap sa akin ay ang sumigaw. Pero hindi yun ang ginawa ko. Pilit kong inalala ang mga nangyari kagabi. Medyo nahilo lang ako pero sigurado ko na hindi iyon dahil sa hangover. Napapikit ako ng mariin nang maalala ko ang lahat. Mula sa pagkakakilala namin ni Harry, ang lalaki na kayakap sa akin, sa pagbigay sa akin ni Dom ng inumin, sa paghila ko kay Harry at sa pamimilit ko sa kanya. Nakakatuwa na ang pinagpuputok ng butsi ko ay ang kahiyan na iyon kay Harry, hindi ang katotohanan na hindi na ako V. I enjoyed my first time. Really, really enjoyed. Pero shit talaga. Nakakaya yung mga pinagagawa at pinagsasabi ko kagabi. I tried to move to test kung magigising ba si Harry. Humalo ang amoy ni Harry sa akin. Hindi siya gumagalaw. Umalis ako sa pagkakayakap niya. Napangiwi ako na makaramdam ako ng gutom. Pinulot ko ang mga damit ko. Nag-shower ako dahil ayoko na sanang maabutang gising si Harry. Pero palabas na sana ako ng suite when I heard someone clearing his throat. Napatigil ako sa paglalakad. Huli. Where do you think you're going? That voice. The owner of that voice made love to me last night. Was it really made love? What the hell was wrong with me? Ang pervert ko na mag-isip bigla. Gosh! Dahan-dahan akong humarap kay Harry. Bit-bit ko ang high heels ko para sana wag gumawa ng ingay. Nakasuot siya ng pantalon. He was half naked at suot niya ang eyeglasses niya. His hair was a mess pero mas bumagay sa kanya. Mukha pa siyang inaantok pero ang gwapo niya pa rin. Even his tattoos screamed sexiness. Uuwi na ako? Sabi ko. Tumaas ang isang kilay niya. That's it? Anong that's it? Ako naman ang nagtaka. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa akin. Bella, if Bella nga ang real name mo, if you remember, may nangyari sa atin, and I was your first. Itinuro niya pa ang sarili.
I licked my lower lip. I know. Tumaas ulit ang kilay niya. You know, that's it. Ano bang gusto mo? Hindi naman ako mabubuntis, diba? Sa labas mo naman. I trailed off. Anyway, pasensya ka na ha. Una na ako. May klase pa kasi ako in 3 hours eh. Sabi ko. Pinatatag ko talaga yung boses ko para naman may pride pa rin ako kahit papaano. Akmang tatalikod na ako nang hawakan ni Harry ang braso ko. Agad kong hinila ang kamay ko na makaramdam ako ng parang daloy ng kuryente. This was not right. We have to talk, sabi niya. Ihahatid na kita. Hinila niya akong bigla. Ha? Uy, wait lang. Huwag mo na akong ihatid. Bigla ako nagpanik. He stopped walking at tumarap sa akin. Tsaka baka gusto mong magdamit muna. Inginuso kong katawan niya. Yumuko si Harry. Pagkatapos bigla niyang hinablot ang bitbit kong mga sapatos. Wait for me there, or umalis ka kung ayaw mong umuwi na nakapaa. Tinaasan ko siya ng kilay. Aba, bakit ang angas mo na ngayon? Kagabi shy type ka pa. Nagtatakang tanong ko. Ibang-iba siya sa Harry na nakilala ko kagabi. Tumigil siya sa paglalakad bago magsalita. It's a social experiment, honey. I combine the two things that people in bars and clubs will most likely be snob, tattooed, and a nerd. Napaawang lamang ang labi ko. Para saan naman? Nagkamot siya ng noo bago nilagay ang mga kamay sa bewang niya. I wanted to be alone, so I put on the glasses and showed my tattoo. But you came near me, sweating, kaya inalok ko sa iyong panyo ko. Napaismid ako. He wanted to be alone, kaya nag-disguise siya? Kalokohan. Di sana uminom ka na lang dito na mag-isa? Because I needed to go out. He paused bago na-realize na napatigil pala siya, kaya tumingin sa ulit sa akin. Just stay here. Parang inispang sabi na lamang ni Harry. Hindi ko na namalayan, pumasok na ulit siya sa kwarto. Maya-maya lang lumabas siyang nakabihis na. Pinaupo niya ako at siya na nagsuot ng high heels ko. Kinikilig talaga ako sa lalaking to. Come. Hinapit niya ako sa bewang at lumabas na kami ng kwarto. Nawala na sa isip ko na hindi dapat ako nakikipag-glow sa lalaki na to. Inaya ako ni Harry na kumain sa SM at di na ako nakatutol. Pwedeng pakibilisan? Baka hindi ako makapasok. Sabi ko. Sige lang ang subo ko habang siya parang ninanamnam pa ang pagkain. Saan ka ba pumapasok? Lasal. Pagsasinungaling ko. Really? Sa TAF? Para naging interesado pa tuloy siya. Shit, mali. Dapat pala FU na lang sinabi ko. Sa Fern, sabi ko na lamang. Kumunot ang noo niya. Fern? Ang layo naman. You said sa New Manila ka nakatira. Hindi andun lang ang bahay ng kaibigan ko. I did not want to be involved with him. That was what was right sa sitwasyon namin ngayon. Tinignan niya lamang ako. I was not a good liar but I was doing my best here. Nguya lang ako ng nguya, kunwari fascinated sa pagkain. Ibinaba ni Harry ang kutsara tinidor niya, tsaka sumandal sa upuan. So, saan kita ihahatid exactly? Tiningnan ko lamang siya. Halatang nagdududa na siya. Ayoko malaman niya kung saan ako nakatira o nag-aaral. What happened between us was not supposed to happen in the first place, kaya mabilis ako nag-isip. Isip. Sa Pasig, walang gatol na sabi ko. May kondo ko doon. The truth is, kondo ni Maureen iyon. Kunwari papasok ako, pero lalabas lang din ako kapag umalis na ang sasakyan ni Harry. In 30 minutes, nasa sasakyan na ulit kami. Itinuro ko sa kanya ang building ng kondo ni Maureen. Sa school na lang ako magpapaliwanag sa kanila. Ang dami na nilang missed calls at text sa akin. Pati na nga yung dome na yun eh. Sa school ko na lang din siya sasampalin. Nag-thank you lang ako kay Harry at bumaba na. Para may gusto pa siyang sabihin, pero mabilis na akong bumaba sa sasakyan niya. Nagbanyo lang ako sa kondo ni Maureen, pagkatapos tumabas na at naghanap ng taxi. Tinawagan ko si Pops. Sinabi ko na nag-hotel ako at kagabi at pauwi na ako. Kinuha ko lang ang gamit ko at pag-uwi, nagbilin ako since naligo na ako at baka malate pa ako sa klase ko. Nakalimutan ko magpatawag ng taxi kaya't lalakarin ko na lamang ang palabas. May mga makakasalubong naman akong taxi. I still felt a bit disoriented by the fact na nawala lang ng ganon ang pinakaiingatan ko. Pero ano pa nga ba ang dapat kong isipin? Come to think of it, na-enjoy ko naman siya. Yun na lang iisipin ko.
Medyo masakit pa ang katawan ko but I can manage. Kakalabas ko pa lang ng gate nang muntik na akong mapasigaw. Harry was standing in front of me habang nakasandal sa Mercedes-Benz niya. He was still wearing the same clothes. Nanlamig at nanlaki ang mga mata ko. Harry? You lied to me. His tone was flat pero punong-puno iyon ng pang-aakusa. His arms were cold over his chest. Wala na siyang suot na salamin and he looked so damn edible right now. Kalma, Bella. Galit na nga sa'yo eh. Hindi ko alam ang sasabihin. Hinigpitan ko na lang hawak ko sa strap ng shoulder bag ko. Seeing him like this, alam kong lalong tatatak ang mukha niya sa akin. Lahat ng features ng gwapo niyang mukha. Tumayo siya ng maayos, tsaka binuksan ang pinto ng kotse niya. Get in! Napaatras ako. Magta-taxi ako, Harry. Umuwi ka na. Kalmadong sabi ko pa. His charcoal black eyes narrowed at me. Get in, Bella. Now. Matigas niyang sabi. Ayoko. Pero, napasakay na rin ako nang wala sa oras. What the hell happened? Parang sinunod ko na lamang siyang bigla. Nahipnotismo yan yata ako eh. Namalayan ko na lamang umaandar na ang sasakyan ni Harry. Tinatahak na namin ang kahabaan ng E. Rodriguez. Sa UE, nahihiyang sabi ko. I know. Walang emosyong sabi niya. Nakatingin lamang siya sa daan. Probably dahil sa eye delays na suot ko. God, I was so stupid. I cleared my throat. Harry, wala ka namang obligasyon sa akin eh. Pasensya na kagabi. I hope ito na ang last na magkikita tayo. Sabi ko. Gustong tumutol ng isip ko pero alam kong yon ang tama. Alright. Napakurap ako sa naging sagot niya. Hindi siya lumingon sa akin. Ganun na lamang ba yon? Hindi ba siya tututol? Bakit umaasa ako na hindi siya papayag? Huwag kang syonga, Bella. Ikaw kaya ang nagsuggest at nagsabi niyan. Hindi na lang ako nagsalita. Sinulyap-sulyapan ko na lamang ang braso niya. I bit my lower lip while imagining his arms and hands all over me last night. Ganito ba talaga? Madalas o kung hindi, palagi ko siyang naiisip. Para akong tangang nag-iinit tuwing maaalala ang galaw niya sa ibabaw ko. Pati ang gwapo niyang mukha na halatang sarap na sarap. Palihim akong napailing. What was I even thinking? Nagpasalamat na lang ako kay Harry na makababa na ako ng kotse niya. Hindi man lang siya tumingin. Tumango lamang siya at saka pinasibad na ang sasakyan. Na magkita-kita kami ni na Zoe, Maureen, Isa at Lara, I told them what happened. Minus the part na hindi na ako virgin at may naka one night stand ako. Sinabi ko na umuwi na lang ako kagabi. That bastard. Kunwari pa concern na concern kagabi. Yun pala pinagbabalakan ka na. Ines na sabi pa ni Maureen. Huwag ka magpapakita sa akin, lalo na yung dom na yan. Makakatikim talaga ng isang sampiga. Sabi pa ni Lara. Kaya nga medyo umiiwas na ako eh. Nakisama lang ako kagabi, muntik pa ako madali. Although, nadali talaga ako. Ibang tao nga lang at di naman ako nagsisisi. Ang lande, Bella ha? Naalala ko na naman tuloy si Harry. Ang gaga ko kasi. Bakit ba ayaw-ayaw pa ako na magkita ulit kami? Ano naman kung may nangyari? Ganon din naman siguro mangyayari kung hindi niya ako inalis doon eh. Kay Dom nga lang ang bagsak ko kung sakali. Napangiwi ako.